Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel Opinion Mo TV. At ngayong araw na ito mga idol ay magbibigay tayo ng isang reaksyon at opinyon patungkol nga mga idol sa kalagayan ng dating Pangulong si Duterte sa The Hague sa Netherlands. At kung paano nga mga idol malulusutan ni dating Pangulong Duterte ang mga kaso na isinasampa laban sa kanya. At kung bakit mahihirapan mga idol ang dating Pangulo na muli pang makabalik dito sa Pilipinas mga idol dahil sa kanyang kalagayan. At ang ating pag-uusapan ngayon nga mga idol ay tungkol sa pinakamalaking ebidensya na lalong magpapadiin sa ating dating Pangulo sa kanyang kaso. At kung sino nga mga idol ang tinutukoy natin at kung ano-ano ito ay ating pag-uusapan mamaya dito lamang sa Opinion Mo TV. Nakilala natin mga idol si dating Pangulo na basta-basta na lamang nagsasalita patungkol sa kanyang mga ginagawa noon bilang mayor pa siya. At kabilang nga mga idol sa kanyang mga sinasabi at tila ipinagmamalaki pa niya ay ang mga pagpatay daw hindi umano niya sa Davao noong siya ay mayor pa. At marami ring pagkakataon nga mga idol na ito ay kanyang inaamin at kanya itong ipinagmamalaki nga mga idol sa buong mundo, kung kaya't nais niya itong gawin din sa buong Pilipinas dahil sinabi niya mga idol na mismong siya di umano ang gumagawa nito sa Davao noong panahon pa ng kanyang pagka-mayor. Marahil marami sa inyo nga mga idol ang magugulat kung bakit ang mga sinabi ng ating dating Pangulo ang isa sa mga dahilan nga mga idol na magpapadiin sa kanya sa kaso na ikinakaharap niya ngayon sa The Hague sa Netherlands, na kung saan nga mga idol ay kasong crimes against humanity ang kanyang ikinakaharap ngayon. At narito nga mga idol ang isa sa mga pag-amin ni dating Pangulong Duterte na kung saan nga mga idol ay ikanya pa itong ipinagmamalaki. I must admit that a third of the killings really happened during police encounters. And I know it because I'm not trying to pull my own chair. But in Davao, I used to do it personally. Just to show to the guys that if I can do it, why can't you? Okay na sana mga idol ang katapangan ng ating dating Pangulong Duterte, subalit kung sana ay hindi na siya naging matapang sa pananalita at kung sana ay hindi na siya bumibitaw ng mga pagbabanta at pagsasalita ng hindi maganda, ay sana ay nakaiwas siya sa mga kaso na ikinakaharap niya ngayon, dahil ang mga pananalita niya na ito nga mga idol ay pwedeng gamiting ebidensya laban sa kanya, lalo pat siya mismo ang umamin nito. And I go around Davao with a motorcycle, with a big bike, and I would just patrol the streets and looking for trouble also. Tagla naghanap ako ng inkwento para makapatay. Ang pag-amin na ito mga idol ni dating Pangulong Duterte ang isa sa pinakamalakas na ebidensya laban sa kanya. Kumbaga mga idol, sarili niya mismo ang nagpahamak sa kanya, dahil ang mga pag-amin niya mga idol sa harap ng kamera, sa harap ng maraming tao, ay siyang naging matibay na ebidensya laban sa kanya. Kaya naman walang dapat ibang sisihin mga idol kung bakit nandoon sa The Hague sa Netherlands ang dating Pangulo, dahil ang mga ebidensya mga idol na kanyang pag-amin ay tila sapat na. At dagdag pa nito nga mga idol ay ang mga biktima ng war on drugs na mga AGK at ang mga inosente na nadamay sa war on drugs ng dating Pangulo. Ang lahat ng ito mga idol ay mga matibay na ebidensya laban sa kanya, dahil sarili niya mismo nga mga idol ang nagpahamak sa kanya. So yun nga mga idol, ito lamang ang ating balita ngayon na kung saan nga mga idol ay nais kong ipaalam sa inyo na ang pinakamalaking ebidensya na lalo magpapadiin sa ating dating Pangulo ay ang mismong pag-amin niya na siya mismo ang pumapatay. So paano mga idol, hanggang dito na lamang muli ang ating reaction video. At kung kayo ang tatanungin mga idol, naniniwala ba kayo mga idol na ang pag-amin ng ating dating Pangulong Duterte ang siyang magpapadiin lalo sa kanya, sa kanyang kaso na ikinakaharap ngayon? Ano ang masasabi ninyo mga idol sa reaction video na ito? Ano ang inyong opinion patungkol dito? Ibahagi mo naman mga idol ang iyong reaksyon at opinion sa ating comment section.